Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas, World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na tututukan ang pamahalaan ng mga pagtugon sa mga apektado ng Bagyong Tino. Magbabalita si Alvin Baltazar. Tiyak na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ang pamahalaan ng buo nitong makakaya para mabilis na makabangon ang mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Sa statement na inilabas ni Pangulong Marcos, pinahayag nitong kanyang patututukan sa kanyang gabinete ang mga pinaka-apektadong mga lugar na hinagupit ng bagyo. Ito yung pampersonal na alamin ang lagay ng mga naapektuhang pamilya at masigurong na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Sinabi ng Pangulo na nakabantay siya sa epekto ng Bagyong Tino na nakaapekto sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, ganun din sa Eastern Visayas, Caraga at Negros Island. Kasabay nito ay kumikilos din, sabi ng Pangulo, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng naapektuhan ng kalamidad habang may clearing teams na binuo na ang DPWH at MMDA para linisin ang mga lansangan. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro kaugnay ng naging statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na opisyal. Yan po ang pahayag ng ating Pangulo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin ng pagresponde ng pamahalaan sa mga apektado ng Bagyong Tino ay alamin naman natin ang ating mga transmission lines kung kumusta na. Kasama po natin live via phone patch si Miss Trish Roque, ang Public Relations Officer po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Magandang araw po, Ma'am Trish. Magandang araw po, Ma'am Bea, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Thank you po sa pagpapaunlak sa amin. Alam po namin na busy siguro kayo on the ground, lalo na po dito sa pag-responde sa mga apektadong linya ng yung ating mga transmission lines. Kaya naman, Ma'am Trish, kumusta po yung ating mga services, yung mga apektado po nating transmission lines, especially po dyan sa Visayas at Mindanao? Unti-unti na po tayong nakakapag-restore ng ating mga transmission lines sa Visayas. As of 1 p.m.,
nasa 6 na lamang po yung 69 kV transmission lines na directly nakaka-affect po no sa mga power consumers sa bahagi po ng Visayas. Ito po ay mga nasa area ng Negros Occidental, sa Cebu at sa mga bahagi rin po ng Leyte. Okay. And na iba yun doon po sa mga transmission lines na affected, lalo na po yung mga nawala, sabi niyo po unti-unti na rin silang naibabalik. As of the moment po, meron pa po ba tayong mga kasalukuyang nire-restore? Lahat po itong 6 na ito, lahat po ito ay ongoing, no, yung restoration activities saka assessment dito sa 6 na ito. Yung iba pang mga naapektuhan itong nagdaang araw, na-restore na rin po natin yan. Kahapon, na-restore na natin yung mga naapektuhan sa may Surigao del Sur, Siargao, and Surigao del Norte. Nakapag-restore na rin tayo sa may mga bahagi po ng Aklan, sa Antique, and Iloilo kahapon po. Okay. And pati po sa mga bahagi ng Southern Leyte at parts of Samar provinces yesterday, na-restore na rin po natin yan. So, ang ongoing po na restoration efforts natin ay yung dito po sa may Leyte, Cebu, and Negros Occidental. Okay, Leyte, Cebu, and Negros Occidental, tama po? Yan pa po yung Tama po ating tinatrabaho. And meron po ba tayong kumbaga timeline para sa pagre-restore o talagang nag-a-adjust pa tayo sa panahon para po ito ay matagumpay na maibalik? Tayo po, no, we are, kumbaga, tinitignan po natin kung kumusta yung sitwasyon on the ground dahil napakarami rin po kasing mga flooded areas Yes, that's which true. affect po, no, itong restoration ng ating mga facilities. Kasi syempre, bukod sa damage dun sa area, yung accessibility rin ng area, yan din yung isa sa mga consideration ng ating mga line personnel na talagang mag-i-inspeksyon at talagang magkukumpuni nitong mga linyang ito. So, hindi po tayo makakapagbigay ng eksaktong araw, eksaktong petsa, kung kailan maibabalik itong transmission services natin sa mga areas na ito. Pero rest assured po, no, na talagang 24/7 po ang trabaho ng ating mga personnel dito at as soon as the weather permits and mas gumanda yung sitwasyon on the ground, agad-agad naman po yung trabaho ng ating mga linemen. And speaking of baha at yung talagang pagpunta ng ating mga linemen dito sa mga mapapanganib na lugar, yung mga binabaha po, meron po ba tayong mga safety precautions sa ating mga linemen sa kanilang paghahatid serbisyo para maibalik po yung ating mga transmission lines? Yung safety po talagang SOP po yan, no, sa ating mga line personnel. Kompleto po sila ng kanilang personal protective equipment bago po sila lumarga. And gaya po nang na-mention ko kanina, sa kahit anong restoration activity, safety first po talaga, kaya malaking consideration po sa kanila yung sitwasyon on the ground dun sa area kung saan sila re-responde. So, ang pinag-uusapan po kasi natin dito ay mga transmission lines na libo-libong voltahe po na kuryente yung dumadaan sa mga linyang ito. So talagang yan po yung pinakamalaking tinitingnan natin, no, yung safety bago tayo mag-restore, lalo na kapag ganitong may mga baha. Kasi, di ba, no, please educate us din, Ms. Trish, ma-follow up ko na lang. Kasi kapag ka po yung kuryente, no, para sa ating mga tagapakinig, nakababad siya sa tubig or kung ano man, ay talagang mapanganib po sa tao, no? Yan po yung yan na po nabanggit ninyo, no? Kung baga yung simpleng basa ka ng tubig, humawak ka ng yung plug ng kuryente, tapos isasaksak mo. So, 20 volts lang yon, pero maaari kang makuryente. Yes. Pero ang pinag-uusapan po kasi natin sa mga transmission lines, minimum na po na 69,000 volts ang pinag-uusapan natin. So, yan po yung sinasabi natin, 69 kV, that's 69 kilovolts, equivalent to 69,000 volts. So, ganyan po kalaki yung
dumadaloy na kuryente dun sa mga linya ng transmission lines ng NGCP na kinukumpuni po nitong mga line personnel natin. So, while hindi naman energized itong mga linya ito ngayon dahil na syempre Yeah. naapektuhan ito ng bagyo, kasama yan sa konsiderasyon nila syempre na bago tayo mag-energize ng mga linya, bago tayo magkumpuni, dapat kumbaga ma-clear nila yung mga linyang yan na hindi siya basa, hindi siya nailubog sa baha. So lahat po yan mga safety precautions na yan ay kasama po sa mga kinokonsidera bago tayo mag-restore. Yes, ayun naman ang ating gustong marinig, no? Kasi lagit-lagi tayo naman po, ang prioridad natin ay para sa kaligtasan. Hindi lamang po ng mga residente apektado, maging yung mga nag-aayos po. Kagaya nga ng sabi ni Miss Trish. Sige po, ang inyong mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service, Ma'am Trish. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na makapag-update po sa ating publiko sa pamamagitan po ng inyong programa na ipinapaabot din po namin sa publiko na kung meron po kayong mga tanong o kaya kung naghahanap po kayo ng kung kumusta na ba yung transmission services sa inyong mga lugar, maaari naman po na bisitahin niyo po ang Facebook at X pages ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines po. Every 4 hours ay nag-update po kami tungkol po dito sa sitwasyon ng ating mga transmission lines na po nitong si Bagyong Tino. And madagdag ko na lang din po, Miss Bea, bago po siguro matapos. Go ahead po. Kung meron pong tanong yung mga kababayan natin, no, dahil baka sinasabi nila, bakit sabi ng NGCP restored na yung mga linya sa Antique, halimbawa, o sa Aklan, pero wala pa rin kaming kuryente. Maaari po kasi na-restored na po yung linya ng NGCP, pero baka naman po yung mga local electric cooperatives o distribution utilities sa inyong mga lugar ay meron pa pong mga kinukumpuni sa kanila naman pong mga distribution lines. Okay. So, yun po yung isang pinapaalala rin po namin na yung nire-report po namin ay sa transmission lines ng NGCP, pero i-check nyo rin po yung sa inyong mga electric cooperatives o distribution utilities sa inyong lugar para po malaman kung kumusta rin naman po yung kanilang mga facilities at para malaman kung kailan po babalik yung kuryente sa kanilang mga kabahayan. Ayun, maraming salamat po sa paalala na iyon, no? Tama nga yung concern na yon, no? You have to check din po kasi maaring nakabalik na yung NGCP transmission line pero ang inyong electric cooperative po baka may inaayos pa sa pasilidad nila. So yun, maraming salamat po Miss Trish sa inyo pong oras at sa mga impormasyon na naibahagi nyo po sa amin at mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo lalo na po ang inyong mga linemen na nasa field. Maraming salamat. Maraming salamat po at magandang hapon. Yan po si Ms. Trish Roque, Public Relations Officer ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Update po sa transmission lines, services dito po sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, Department of Energy patuloy ang mga hakbang upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino. Narito ang ulat ni AJ Ignacio. Patuloy ang ginagawang hakbang ng Department of Energy para maibalik na ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Tino. Batay sa pinakahuling situational report ng Department of Energy, nasa 10 transmission lines ang naapektuhan ng Bagyong Tino habang nasa 9 naman na electric cooperative ang may total power interruption sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DOE, patuloy ang ginagawa nilang rehabilitasyon sa mga linya kaya lamang ay kanilang isinasang alang-ala ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan kaya naman medyo bumabagal ang power restoration
dahil nga sa lakas at hagupit ni Bagyong Tino. Muli naman siniguro ng DOE na gagawin nilang lahat upang may restore at may balik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Mula rito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang ng electric cooperatives na apektado ng Bagyong Tino na dagdagan pa ayon sa National Electrification Administration o NEA. Si Marian Bastasa sa balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga electric cooperatives sa bansa na nakaranas ng aberya dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa pinakahuling ulat, ang National Electrification Administration o NEA, may 53 electric co-ops na ang naapektuhan ng bagyo kung saan siyam ang nakaranas ng malawakang pagkawala ng kuryente. Kabilang dito ang Aklan, Biliran, ang sa Cebu, Camotes Island, Leyte at sa Siquijor. Samantala, 24 na electric cooperatives din na nakaranas ng partial outage. Aabot naman sa higit 500 na mga munisipalidad na mahigit 81% na ibalik na ang supply ng kuryente. Sa ngayon, tinatayang 836 na libo na rin ang halaga na naitala ng NEA na inisyal na pinsala sa sektor mula sa ulat ng mga electric cooperatives. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Metropolitan Manila Development Authority o MMDA handang magpadala ng karagdagang tauhan para sa disaster response kaugnay ng epekto ng Bagyong Tino. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Nakahanda Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipadala ang hindi hihigit sa 50 tauhan ito para tumulong sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief operations sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, nakatanggap na siya ng direktiba mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapadala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, partikular na sa Visayas at Mindanao. Gayunman, hinihintay na lamang nila ang go signal mula sa Office of Civil Defense kung kailan maaaring ipadala ang kanilang mga tauhan doon. Nabatid na ngayong araw nakatakdo tumulak si Pangulong Marcos sa Cebu para siyasatin ang epektong idinulot doon ng bagyo. Bukod sa mga tauhan, may dala-dala rin kagabitan ng MMDA na makakatulong sa isinasagawang operasyon doon sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Morning, naka-standby po yung ating mga rescue and relief personnel, yung sa ating Public Safety Division. May 2 hanggang 3 teams po tayo na pwedeng ipadala. So, as the usual protocol, naghihintay po tayo ng advice sa OCD kung kailan po tayo magde-deploy. Kami po usually nagpapadala kami between 30 to 50 personnel. Depende po sa pangangailangan ng lugar. Ang tinig ni MMDA Chairman Atty. Don Artes. Para sa Integrated State Media, J. Mark Tagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 2 na paulat na casualty sa Capiz dahil sa Bagyong Tino. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, inihayag ito ni Capiz Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Head Attorney Sheila Artillero, ngunit kasalukuyan pa itong bineberipika. May 2 nakalagay sa PHO report po, pero for validation pa ho iyon, 2 na casualty. Bunsod ng preventive suspension dahil sa Bagyong Tino. Ilang residente pa ang nananatili sa mga evacuation center. Patuloy naman ani Attorney Artillero ang Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP, Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine Coast Guard o PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Capiz para sa paghatid ng tulong. Sa ngayon, in effect pa rin ang state of calamity sa
lugar buhat pa nang tumama ang naunang bagyong Ramil. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umabot sa 10,900 na mga pamilya ang nagsilika sa rehiyon ng Mimaropa bunsod ng pagtama ng Bagyong Tino. Iniulat ito ni Office of the Civil Defense o OCD Mimaropa Information Officer Glory Balegan sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Batay po sa ating latest situational report, we have almost 10,900 families composed of more than 34,000 individuals na nag-preemptive evacuation, sir. Sila po yung tumugon sa ating hiling na preemptive evacuation dahil sila ay nakatira sa mga flood and landslide-prone areas. Sa atin naman pong affected population report mula sa DSWD, we have more than 1,300 families na binubuo po ng more than 4,200 individuals mula sa 58 na barangay po ng Romblon at Palawan. Lumikas po ang mga ito sa 83 na evacuation centers wherein may higit 1,000 families composed of more than 3,400 persons. Nasa loob ngayon sila ng mga evacuation centers at may mga lumikas din po sa mga kanilang mga kamag-anak or kapitbahay na 275 families or more than 803 individuals. However, sir, possible po na tataas itong data natin sa mga susunod na report na ating matatanggap po mula sa DSWD. Magandang balita ni Balega na wala pang napapaulat na casualty sa rehiyon ng Mimaropa, samantala ilang lugar pa anya ang walang kuryente at epektado ng communication line, partikular sa Palawan. Ngunit tiniyak ni Balega na handa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa provincial offices sa paghatid ng serbisyo. Maaari anyang pumunta sa tanggapan ng DICT provincial offices para sa internet connectivity at emergency charging station. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga simbahan sa Cebu bukas bilang evacuation area para sa mga residenteng apektado ng Bagyong Tino. May report si Lawrence Tanhoco. Inatasan ni Cebu Archbishop Most Reverend Alberto Uy ang lahat ng pari sa Archdiocese of Cebu na buksan ang mga simbahan bilang pansamantalang kanlungan para sa mga residenteng nangangailangan ng masisilungan sa gitna ng hagupit ng Bagyong Tino. Pero nilino ng Arsobispo na hindi kabilang sa kautosang ito ang mga simbahang napinsala ng dagdaang lindol upang matiyak naman ang kaligtasan ng publiko. Nanawagan din ng Archdiocese sa mga mamamayan na manatiling ligtas at ipagdasalang kaligtasan ng bawat isa habang patuloy na nararanasan ang masamang panahon sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ilang mambabatas mula sa Visayas naghatid ng ayuda para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Balita mula kay Kathleen Forbes. Pinalawak pa ng tanggapan ni na later Representative Martin Romualdez sa Tingog Party List Representative Jude Isidre ang kanilang relief operations para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Baybay City, Leyte at Silago, Southern Leyte, ilan sa mga lugar na pinakamatinding tinamaan ng bagyo. Ayon kay Isidre, inatasan ni Romualdez ang agarang pagpapadala ng tulong matapos iulat ng Pag-asa ang matinding pinsala sa dalawang bayan. Sa Baybay City, mahigit 3,750 kilo ng bigas, 30 kahon ng noodles, 10 kahon ng biskwit at kape, 20 kahon ng tubig at 30 kahon ng delata ang ipinadala. Samantala sa Silago naman, tumanggap ng 2,500 na kilo ng bigas, tig 20 kahon ng noodles, tubig at delata at tig 10 kahon ng biskwit at kape. Gite Romualdez, hangad nilang agad makabangon ng mga pamilya sa gitna ng pinsalang dulot ng bagyo. Dagdag naman ni Isidre, patuloy ang koordinasyon ng Tingog at mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang susunod na bugso ng tulong sa mga pinakamalalayong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, Department of Information and Communications Technology o DICT mahigpit na binabantayan ang posibilidad ng DDoS attack. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nakabantay ang Department of Information and Communications Technology at iba pang cyber team ng gobyerno sa posibilidad ng DDoS o Distributed Denial of Service cyber attacks ngayong araw. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DICT Secretary Henry Aguda at iba pang cyber team ng pamahalaan na maging mapagmatyag at maging handa sa posibilidad ng DDoS. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na una nang inactivate ng DICT ang Oplan Cyberdome upang masiguro na lahat ng digital services ng gobyerno, gayon rin ang iba pang privately operated critical information infrastructure tulad ng mga bangko, telco, ospital at iba pa. Makakaasaan niya ang publiko na ang gobyerno at mga pribadong institusyon ay mahigpit ang ginagawang pagtutulungan upang matiyak na magiging available at ligtas ang digital services para sa mga Pilipino sa kabila ng bantang ito. Kung matatandaan itong weekend, sinabi ng DICT na mahigpit nilang babantayan ang posibleng DDoS o traffic flood kung saan pupuntirihin ng isang server o sistema na magpapabagal dito. Magre-resulta ito ng unstable o ganap na pagiging unavailable sa users o sa publiko. The President directed DICT and all cyber teams in government to be vigilant and prepare for the November 5 possible DDoS attacks. DICT has activated Oplan Cyberdome to ensure that all digital services of the government as well as privately operated critical information infrastructure such as banks, telcos, hospitals, etc. are also protected and ready to respond to any DDoS attacks. The public is assured that the government and the private sectors are working hand in hand to ensure all digital services are available and secure. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga bagong probisyon hindi pahihintulutan ng Senado na isama sa panukalang 2026 National Budget. Narito si Nympha Asuncion. Hindi papayagan ng Senado ang anumang alien provision o mga bagong provision na maisama sa panukalang 2026 National Budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, isa ito sa mga napagkasundoan nila ni Senate President Tito Soto at Senate Finance Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian para mapanatili ang transparency sa pagbuo ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Sinabi ni Lacson na sa gagawing Bicameral Conference Committee para sa 2026 budget ay titiyakin nilang lilimitahan lang ito sa pagkakasunod ng magkaibang probisyon sa budget bill na inaprubahan ng Senado at ng Kamara. Walaan niyang bagong mga probisyon na wala sa House o Senate version ang hahayaang makapasok sa final version ng panukalang pambansang pondo. Kinumpirma rin ni Lacson na isusulong ng Senado ang pag-aalis ng unprogrammed appropriation sa 2026 budget, maliban na lang anya para sa mga foreign assistance projects at para sa special purpose o contingent fund. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ping Lacson. Hindi na po pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, no? We'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, no? To reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bangko Sentral ng Pilipinas naniniwalang mas mapapalago ang ekonomiya ng bansa kung tututukan ang lokal na aspekto nito sa gitna ng pagbabagong pandaigdigang piskal ng patakaran. Si Melody Valdez Reyes sa report. Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makatutulong ang pagiging domestic-oriented ng bansa upang maprotektahan ito laban sa epekto ng global economic slowdown. Ito ang pahayag ni Central Bank Deputy Governor Zeno Ronald Abinoha
sa ginanap na BSP, Asian Development Bank at ASEAN Economic Outlook webinar. Ayon kay Abenoja, mahigpit na binabantayan ng BSP ang mga pandaigdigang kaganapan, kabilang na ang mga pagbabago sa patakaran pangkalakalan at taripa ng Estados Unidos na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Binigyan din niya na mas nakatuon sa lokal na ekonomiya ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa rehiyon dahil ang pinagsama-samang halaga ng exports at imports ay mas mababa sa 50% ng kabuuang ekonomiya. Dagdag pa ni Abenoja, mas malawak din ang saklaw ng mga kasosyo ng Pilipinas sa kalakalan, lalo na sa larangan ng exports kaya't limitado ang epekto ng pandaigdigang pagbagal. Upang mapalakas ang kalakalan sa loob ng rehiyon, iminungkahi ni Abenoja ang pagpapatibay ng mga kasalukuyang inisyatiba tulad ng trade facilitation, regulatory harmonization, pagbabahagi ng impormasyon at mas malalim na pag-unawa sa mga ekonomiya ng bawat bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Bureau of Investigation o NBI nakapagtala ng mahigit 300 mga batang biktima ng online sexual abuse o exploitasyon sa bansa. Si Manuel Francisco sa detalye. Kaugnay sa paggunita ng National Children's Month ngayong Nobyembre, iniulat ng National Bureau of Investigation ang patuloy na mga naitatalang kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC sa Pilipinas. Sa tala ng NBI mula 2022 hanggang sa kasalukuyan ay umabot na sa 343 na mga bata ang naging biktima ng pang-aabuso. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Human Trafficking Division Chief Rosalie Laguardia na isa sa dahilan nito ay ang kahirapan sa bansa. Kahirapan, poverty. Alam naman po natin, marami po ito sa ating mga kababayan ang walang permanent source of income. At nakikita po nila itong engaging sa OSAIC na madaling source of income compare po doon sa ibang trabaho. At sa kanila po ito ay mas malaki ang kinikita po nila dito kaysa po doon sa mga ordinaryong trabaho na available po sa atin. Paalala ng NBI sa publiko lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso na huwag matakot na magsumbong sa inyong mga barangay at LGU upang ipaglaban ang kaligtasan at karapatan ng mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa regional news ngayong araw na ito. Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC muling namahagi ng indemnity check sa mga magsasaka sa bayan ng Basista. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Inmabot laod masulog 2 million pesos o kantidad na indemnity checks ng lapood Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Yan ni Bunog Gonzales Dumaralos at bali na Basista Jaduyag na Pangasinan. Kaya at kasumpala na ginawan impan itar ya 140 indemnity checks yaman kantidad na 1.1 million pesos na PCIC para kumadwan batch na Aray Dumaralos na bitang balay yan na apektuan na dimmalan iran bagyo.
No nanunutan, nan imbanaglabat ya bulan na Oktubre, walay 138 indemnity checks ya man kantidad na 1.251 million pesos so unahan lang ni bunog na PCIC at bali na basista. Kaya at parad sa Arid Numaralos, ya akarehistro, tan akapampasiguro na tanamda, antis niya si Mabiire Bagyo, ya akaapekto diyaduyag na Pangasinan. Mismon si basista Mayor Jolly Resuello, tan arito na PCIC, so ang iyon na at ginawan impanitan na bitang tulong parad sa Arid Numaralos na balay. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Robaldi Guzman, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bontoc Local Government Unit regular na nagpapatupad ng DOG o Dog Catching Operations kontra rabies at para sa kalinisan ng komunidad. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Agtultuloy ang maisayangkat ti regular nga operasyon ti dog catching iti munisipyo ti Bontoc, Mountain Province, kas pasat ti panang salaknib ti salunat ken seguridad ti umili. Ipalpalagip ti lokal a gobyerno iti amin nga adda taraken na nga aso nga itali dagiti taraken da tapno malapdan ti panaggala dagitoy kadagiti pampubliko a lugar. Amin agala nga aso ket matiliw ken ma-impound iti Office of the Municipal Agriculturist tapno maprotektaran ti publiko kontra rabies ken mapagtalinaed ti kinadalos dagiti pampubliko a lugar. Ti dog catching operation ket maitutop iti lokal nga ordinansya ti munisipyo a maawagan a Bontoc Municipal Rabies Control Ordinance. Maisasayangkat daytoy nga operasyon iti tulong dagiti kamang ti Bontoc Municipal Police Station iti upat a central barangays ti munisipyo. Itultuloy ti LGU ti panawagan da para iti responsable a panagtaraken kadagiti aso tapno agtalinaed a nasalunat ken nadalos ti komunidad. Manipod dito'y DZRA Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pulis sa Barangay Program inilunsad sa lungsod ng Tabuk. Si Renzi Rawaki ng RP Tabuk sa balita. Tumulong nga mangipatungpal iti linak kental na iti kangrunan nga panggap iti pulis sa barangay wenno PSB program. In palawag datoy ni Tabuk City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Jack Angog. Dinawat na kadagiti umili kan opisyalis ti Barangay Agraman Tanods nga tulungan dagiti may deploy nga pulis ti lugar da tapno agbaling effective dagitoy. Kastabay ko na ni Angog kabayatan ni tikada dagiti pulis iti barangay da awan ko ba iti diskriminasyon ken mapampaboran ng runa no kasapulan ti panakadisiplina ken implementasyon iti linteg. Naarami diti nga programa kuna napaytapno day tumulong kadagiti opisyalis ti barangay ken Tanods para iti pangseguridad. May palagip ko na i-launch ti pulis sa barangay program ti Siyudad ti Tabuk ket bolupulo ket inem akawang ti pulisya wenno sagduwa a pulis tunggal barangay iti ma-deploy. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Rawaki agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Farmer and Workers Association sa Sariaya, Quezon itinatag upang mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Itinatag ang Concepcion 1 Coconut Farmers and Workers Association Incorporated sa Barangay Concepcion, Sariaya, Quezon. 4 na taon na ang nakalilipas upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa komunidad ayon sa Pangulo nito na si Ginoong Rodel Arguelles Talavera. Sa episode ng Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena, ipinaliwanag ni Ginoong Talavera na nabuo ang kanilang samahan upang bigyang kaalaman at tulong ang mga kapwa magsasaka na dati ay walang sapat na ugnayan sa pamahalaan. Kwento pa ni Ginoong Talavera,
Patuloy ang kanilang samahan sa pagtanggap ng suporta mula sa Department of Agriculture at Provincial Government of Quezon kung saan nakakatanggap sila ng mga pagsasanay at intervensyon para mapaunlad ng kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga pangunahing produkto ng kanilang samahan ng mga gulay tulad ng talong, ampalaya, sitaw at mais na direkta namang binebenta sa sentrong pamilihan ng Sariaya. Sa kasalukuyan, mayroon na anya silang mahigit 280 active members at patuloy pang lumalago ang kanilang samahan. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Palawan, kabilang sa mga sentrong lugar ng teknolohiyang -1 element technique o MOET at variety field trials ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Magulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Illegal quarrying mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod ng Calbayog. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Otro nga ginpahinomdom ni Mayor Raymond Uy nga mahugot nga ginbabawal ang illegal nga quarrying sa syudad San Calbayog. Sa igindumara nga inspeksyon kasankolop sa barangay Anislag, otro nga ginhatagan doon san alkalde nga kakasuhan og papasakahan san sakto nga sentensya ang miskan sino nga magtatalapas sa balaod. Kaupod ni Mayor Uy sa pagbisita, Sir Calbayog PNP Chief Police Lieutenant Colonel Denver Riveta, Police Major Norman Kiat Ong san 1st Summer Provincial Mobile Force Company, Konsehal Mark Silinutan, ngan CDRRM Officer Dr. Sandro Daguman. Sigon kan Konsehal Tan, importante ang pagkaurusa san mga residente agud mapugnan ang miskan nano nga illegal nga buruhaton. Samtang ginpahimat ngo naman ni Dr. Daguman ang publiko sa tarhog nga durot sa maray kontrol nga pag-ukad. Nanawagan naman ang gobyerno lokal nga dagmit nga isumat sa mga otoridad ang miskan nano nga aktibidad sa illegal nga quarrying como kaparte san pag-ataman sa kalibungan. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Coastal Law Enforcement Coordinating Council o PCLECC strategic meeting isinagawa sa Surigao del Sur. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Malampusong gipaygayon sa lungsod sa Lianga, Surigao del Sur ang strategic meeting sa mga miyembro sa Provincial Coastal Law Enforcement Coordinating Council o PCLEC. Tumong niini mao ang paggatukod og usa ka strategic framework alang sa pagproteher og seguridad sa kadagatan. Amao panagtigom gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio sa Surigao del Sur Police Provincial Office nga may nagrepresentar kang PCLEC Chairman Provincial Governor Johnny Pimentel. Katuyuan ini mao ang pagpakusog sa mga inisyatiba aron maprotektahan ang mga marine resources sa probinsya pinaagi sa lig-on nga interagency collaboration. Lagip sa mga mitambong sa maong panagpulong ang mga agency partners gikan sa Provincial Fisheries and Aquatic Resources Office o PFARO, PNP Maritime Group ug mga Bay Alliances. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 41st Infantry Partner for Peace Battalion nagsagawa ng bloodletting activity sa pakikipagtulungan sa Philippine Red Cross Sulu Chapter. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Bumpa at napaahon sining nga 41st Infantry Partner for Peace Battalion na bawansin pagganakura, Lieutenant Colonel Genesis R. Gabrido inabok humanitarian bloodletting activity hatulong tabang sining nga Philippine Red Cross Sulu Chapter. Aming piaguhanan, Isanon Moreno III, Partner for Peace Hall Headquarters in the 41st IB dito Habatuwa, Barangay Matatal, Maimbong, Sulu. Miabot pakatluan itaw si mga kasundaluhan Ivan Kafgo. Inalimamod ha life-saving activity ni hanggang nakatipon sila mabot pahang putag tungay bo 500 cc na dugo. Aming kampitan si mga patient amin nagguko na dugo ha mga ospital diha lupasog. Banga dunon kan Lieutenant Colonel Gabrido in bloodletting activity ni amin labi pa di nga hambok program. Hasabin ni hambok pagpakita nila sin pagkasila sa iban pamogbogi hasupaya amin makasugpad sinakabuhi si mga patient amin nagaguko na sinadugo. Dinga RP Huloy ni Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news? Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nanatili sa 1.7% ang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Ayon kay Philippine Statistics Authority o Statistics Chief National Statistician Claire Dennis Mapa, ang October inflation rate katulad lamang ng naitalang antas noong Setyembre, ngunit mas mababa kumpara sa 2.3% inflation sa kaparehong buwan ng 2024. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng inflation nitong Oktubre, ang pagtaas ng presyo ng galunggong, renta sa bahay at singil sa kuryente. Samantala, patuloy namang bumabagal ang inflation sa bigas na may negative 17% inflation rate noong nakaraang buwan.
Sa Metro Manila, bahagyang tumaas sa 2.9% ang inflation mula sa 2.7% noong Setyembre. Kabilang sa mga nagtulak sa pagtaas na ito, ang mas mataas na singil sa kuryente at mga presyo ng serbisyo sa mga restaurant at cafe. Sa labas naman ng Kamaynilaan, bumaba ang inflation sa 1.3% dahil sa pagbaba ng presyo ng pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, kumpiyansa ang isang ekonomista na magtutuloy-tuloy pa rin sa paglawig ang sektor ng manufacturing sa bansa sa kabila ng mga hamong dala ng tariff policy ng Estados Unidos. Ginawa ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort ang pahayag makaraang iulat ng S&P Global ang pag-angat ng Purchasing Managers Index o PMI ng bansa nitong Oktubre. Sa huling datos ng Financial Intelligence Company, gumanda ang PMI ng Pinas noong nakaraang buwan nang umangat ito sa 50.1 points mula sa 49.9 points noong Setyembre. Ang index na nasa 50 points pataas ay nangangahulugang expansion habang ang mas mababa naman sa 50 points ay contraction. Ayon kay Ricafort, bagaman mas mababa ang October 2025 figure kung ihahambing sa 52.9 points na naitala noong Oktubre ng nakaraang taon, ang kasalukuyang puntos ay sumasalamin pa rin sa improvement mula sa ambag ng domestic economy at sa ibinawas na key rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Partikular niyang tinukoy ang mas kakaunting reliance sa exports ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa rehiyon, bagay na nagpalakas pang lalo sa domestic economy. Sa key rates naman, ang ibinawas na 100 basis points ngayong taon ay siyang nagpababa sa gastos ng manufacturers. Dahil sa mga ito, kumbinsido si Ricafort na masusustinen ng Pilipinas ang nasa expansion mode na PMI sa pagtatapos ng taon base na rin sa pattern sa mga nagdaang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque ang importansya ng pagkakaapruba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tatak Pinoy Strategy o TPS. Ayon kay Roque, sa pamamagitan ng TPS ay napalalago ang mga lokal na industriya at nabibigyan sila ng access sa mga oportunidad na mayroon sa ibang bansa. Anya ang positibong tugon ng Pangulo ay isang landmark policy na siyang nagpapalakas sa ekonomiya at nakalilikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Oktubre 24 nang mailabas ang Memorandum Circular No. 104 o Tatak Pinoy Strategy na nag-aatas sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na iprioridad ang mga lokal na produkto at serbisyo sa kani-kanilang procurement. Ang Memorandum Circular na ito ay nag-ooperasyonalisa sa Republic Act 11981 o mas kilala bilang Tatak Pinoy Act. Sa ngayon, nakatuon sa siyam na sektor ang TPS na binubuo ng Information and Business Process Management o ITBPM, Food and Agro Processing, Cement, Steel and Construction Materials, Semiconductors, Electronics and Electrical Devices, Automotive, Electric Vehicles and Automatic Components, Pharmaceuticals, Diagnostics and Health Products, Defense Manufacturing at Chemical and Industrial Inputs. Ayon sa DTI, sa pamamagitan ng MO ng Memorandum Circular, pahihintulutan ang mga lokal na supplier na ma-awardan ng kontrata kung ang kanilang bids ay nasa 25% ng pinakamababang foreign offer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Optimistiko ang isang opisyal ng Department of Trade and Industry o DTI sa patuloy na paglago ng game development industry sa bansa. Ginawa ni DTI Export Marketing Bureau Assistant Director Maria Katrina Rivera ang pahayag matapos na makaselyo ng aabot sa $4.87 million na halaga ng confirmed at potential sales ang mga kinatawan ng Pilipinas sa Gamescom 2025. Ani Rivera, nagsilbing game changer ang Gamescom 2025 para sa domestic game development industry, lalo't nabigyang pagkakataon ng Philippine studios na magkaroon ng partnerships na magpapalago sa kanila sa hinaharap. Partikular na tinukoy nito ang potensyal na publishing deals, outsourcing contracts at co-production projects na nakuha ng 6 na Philippine studios, bagay na siyang lilikha ng mga bagong investment, high-value jobs at mas malawak na oportunidad para sa Filipino talents. Agosto nang maselyuhan ng studios na Neon Farben, Ranida Games, Animation Vertigo, Game Ops, Yang Mobile at Game Developers Associations of the Philippines ang potential at confirmed sales mula sa paglahok sa Gamescom 2025 sa Cologne, Germany. Kasabay ng nasabing sales, tiniyak ni Philippine Trade and Investment Center o PTIC Berlin Commercial Counselor Nicanor Bautista ang patuloy nilang tie-up sa German industry leaders na siyang kapakikinabangang lubusan ng game development industry sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang naamyendahang patakaran para sa Advanced Metering Infrastructure o AMI ng distribution utilities. Kapaloob sa AMI ang isang sistema na nag-i-integrate sa smart meters, communication platforms at data management systems na nagbibigay ng kakayahan sa mga consumer at distribution utilities na makita ng real-time ang power consumption, magkaroon ng automated billing, outage detection capability at remote service management. Ayon sa komisyon, ang amended rules sa MI ay nagbibigay ng mas matibay na framework para sa transition ng bansa sa isang smart, secure at consumer-empowered na electricity distribution network. Sakop ng bagong rules ang pagbibigay konsiderasyon sa advancements ng teknolohiya, global best practices at pag-evolve ng consumer at market demands, kalakip ang pagsiguro sa data privacy at cybersecurity. Ginagawa rin itong mas simple ang approval process sa capital expenditure projects na siya namang kailangan sa pagpapatupad ng AMI o ng isang alternatibo na magiging bahagi ng reset process ng mga distribution utility. Sumusuporta rin nila ito sa Smart Grid Roadmap ng Department of Energy at iba pang retail market reforms gaya ng retail competition and open access, green energy option program at net metering para sa renewable energy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Nobyembre 5 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 68 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 88 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 23 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 55 centavos sa Hong Kong dollar, 76 pesos and 50 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 38 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 61 pesos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 65 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita. Una sa ating listahan ang volleyball. Exciting na hataw ang inaasahan sa salpukan ng Pilipinas sa Chinese Taipei sa 2nd AVC Women's U16 Championships sa Amman, Jordan ngayong Miyerkules. Sariwa mula sa matagumpay na pakikipagsagupa sa Iran noong Linggo, tatangkain ng Alas Pilipinas Girls na pataubin ang unbeaten squad mula Taiwan para maiabante ang bansa sa semifinals. Ayon sa team captain na si Sis Raiko, isang improved version ng Alas ang papalo kontra Chinese Taipei ngayong gabi. Anya ang mga pagkakamali nila noong Linggo ay itatama na nila para masiguro ang kanilang mas magandang laro. Napataob ng Alas ang Iran gamit ang 25-21, 25-22 at 25-22 na sets dahilan para masecure nito ang second place sa Pool B. Ngayong quarterfinals kapaloob sa Pool F ang Pilipinas kasama ang defending champion Japan, Chinese Taipei at Thailand. Kailangang masecure ng Pinas ang isa sa top 2 seats sa group nang sa gayon ay makatawid sa semis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, lipat naman tayo sa boxing. Kasalukuyang nagpapainit ng mga kamao sa Cebu si Nonito Donaire Jr. para sa tangkang muling makatuntong sa tuktok ng bantamweight class. Nakatakdang harapin ng 42-year-old at current WBA interim champion sa Disyembre ang Disyembre 17, ang champion in recess na si Seiya Tsutsumi ng Japan bilang preparasyon sa next opponent ni Antonio Vargas na kasalukuyan namang bantamweight title holder. Naitadhana ang sagupaang Donaire at Tsutsumi ng 2 beses na maunsyami ang title defense ng Japanese champion mula noong nakaraang taon. 2024 nang makuha ni Tsutsumi ang bantamweight belt ngunit tumanggi munang depensa ng titulo sa ikalawang pagkakataon kontra sa nooy interim crown holder na si Vargas para makarecover mula sa pinsalang natamo nito sa unang title defense laban kay Daigo Higa. Dahil dito naitalaga sa in recess ang korona ng Japanese boxer na siyang nagpaangat sa pagiging full champion ng American boxer habang akyat naman sa pagiging interim si The Filipino Flash. Muling nilinya ng WBA ang salpukang Tsutsumi at Vargas ngunit sa pagkakataong iyon ay ang American champion naman ang nag-withdraw para bigyang daan ang pagluluksa sa kanyang namayapang ina. Dahil sa mga nabanggit na sirkumstansya, pag-uumpugin sina Donaire at Tsutsumi para madetermina kung sino ang magkakaroon sa kanila ng karapatang makadaupang kabao ang current champion. Kasalukuyang may kartada si Nonito na 48 wins kung saan 23 rito ay knockouts at 8 talo. Sakaling makuha ang trono sa bantamweight division, si Donaire na ang ikatlong pinakamatandang boksingero sa buong mundo na title holder kasunod ng mga maalamat na sina Bernard Hopkins na kampiyon sa edad na 49 at George Foreman sa edad na 46. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa Jiu-Jitsu naman, magandang performance ang ipinamalas ng Philippine team sa 2025 World Jiu-Jitsu Masters Championships sa Bangkok, Thailand dahilan para makaabot sa podium finish ang ilan sa mga manlalaro nito. Stand out sa Pinay Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu Masters si Myron Miles Mangubat matapos na masalat nito ang gold medal sa Master 1 Male 62 kg Division kontra Johan Byron Rincon ng Colombia. Commanding na 4-0 ang nakuhang score ni Mangubat laban kay Rincon, halos kahawig ng nauna nitong impresibong match kontra Buderosa Bat Erdin ng Mongolia na nagtapos sa 6-0 victory. Bukod kay Mangubat, kumana rin ng 2 silvers para sa Philippine team sina John Bailon at Carter Lumaang. Nagsettle lamang sa silver ang 9-time SEA Games judo champion na si Bailon matapos na mapayukod ni Hussam Karoba ng Canada sa finals ng Master 4 Jiu-Jitsu Male 77 kg Division habang kahalintulad na ending ang sinapit ni Lumaang nang mabigo kay Jerome Elliet ng France sa 62 kg Division Finals. Samantala, bronze naman ang naiuwi ni Romeo Arellano buhat sa kanyang naging performance sa 94 kg category habang bigong makasampa sa podium si Arlan Hubert Paurillo nang magtapos lamang itong 5th place sa 69 kg division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa judo naman, kasasampa pa lamang sa una nitong International Elite Judo Competition ay bumabango na agad ang pangalan ng Filipino judoka na si Chino C. Tancotyan. Ito ay matapos na mailuklok sa world number 74 ang Davao native buhat sa silver medal finish nito sa Oceania Judo Open sa Gold Coast, Australia kamakailan. Tangan ang 490 points na nakolekta sa nasabing torneo, pasok agad sa top 100 si Tancotyan na unranked sa mga nakalipas na buwan. Bago ang podium finish sa Oceania Judo Open, una nitong dinispatcha ang 3 katunggali na sina Jean Calbu Suetama ng Indonesia via ipon, Tokuza Takahashi ng Amerika via 2 yuko at Jack Rigby ng Australia gamit ang 1 yuko. Pagdating sa finals, sa kabila ng unang ungos nito kay Oliver Barat ng Great Britain mula sa naitaguyod na Wazari, hindi na nakaporma si Tancotyan kinalaunan buhat sa ipon finish ng kanyang katunggali. Samantala, matapos ang kampanya sa Australia, target naman ng International Olympic Committee scholar ang makasikwat ng gintong medalya sa SEA Games sa susunod na buwan. Bukod dito, nakatuon din ito sa pagpapanatili ng kanyang pangalan sa top 100, bagay na kinokonsidera niyang pintuan para sa ibang high-level competitions gaya na lamang ng Los Angeles Olympics sa 2028. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw! Nagbabalik na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang ating segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ng kapamilya teleserye King Coco Martin na totoong mahirap siyang katrabaho bilang actor, director at producer din. May mga pagkakataon kasing nagagalit siya sa taping o shooting ng mga ginagawa niyang teleserye at pelikula dahil nais lamang niyang pagbutihin ang bawat aspekto ng kanilang trabaho. Quote and quote, mahirap akong katrabaho, minsan nagagalit ako talaga kahit sa creative meeting. Kasi tao ako hindi naman ako nagpapaka-artista. Sabi ko nga, nagsimula ako kontrabida sa mga unang teleserye ko. Yan ang pahayag ng premyadong aktor sa pinakahuling YouTube vlog ng broadcast journalist na si Karen Davila. Pagpapatuloy pa ni Coco, quote and quote, unang-una bata ako, kapag hindi ako nagpakita ng tapang na seryoso ako sa ginagawa ko sa dami ng mas may edad sa akin at mga veteran actors. Kailangan ipakita ko sa kanila kung ano ang nasa puso ko, kung ano ang nasa isip ko at kung ano ako bilang tao. Yan ang explanation dyan ng aktor. Ngunit depensa ni Coco, alam naman niya ang limitasyon ng kanyang trabaho at nagpapasalamat siya dahil naiintindihan ng kanyang mga kasamahan sa industriya ng telebisyon at pelikula ang kanyang dedikasyon at disiplina pagdating sa work. Quote and quote, sumisigaw ako in a way na alam ko yung posisyon ko at alam ko ang dahilan kung bakit ko kailangan gawin yon, pero hindi naman ako sumisigaw para sigawan ng artista o yung staff ipahaya sa mga tao. Yan ang say pa ni Coco. In fairness, halos lahat ng mga nakakasama ni Coco sa mga nagawa niyang proyekto ay puro papuri ang binibigay sa kanya, lalo na pagdating sa pagiging professional. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, may isang dream role ang La Primera kontrabida na si Gladys Reyes na hindi pa niya nagagawa sa ilang dekada niya sa entertainment industry. In fairness, talagang minamanifest ni Gladys ang naturang dream project at umaasa siya na darating din ang tamang panahon para magawa niya ito. Sabi nga niya, quote and quote, parang gusto ko rin yung malagan girl, so may pagka-bida kontra-bida, ayoko nung totally bida o pinaka-villain, so bida kontra-bida. Samantala, natanong din ang aktres kung sa totoong buhay ba ay may nagkontrabida na ba sa buhay niya at gusto rin niyang sampalin tulad ng mga eksena niya sa Kapuso afternoon series na Cruz vs. Cruz. Sabi nga ni Gladys, quote and quote, parang wala naman akong maalala, wala sa tao, parang wala naman. Wala akong maisip na parang kontrabida sa buhay ko, mas marami talagang blessings na bagong tao na dumating sa buhay ko na bagong blessings. Pero sabihin natin halimbawa yung challenges, sometimes you treat that kontrabida yun sa buhay natin. Yung mga challenges. Kasi feeling mo okay na sana tapos biglang magkakaroon ng challenge, di ba? Parang noon yung ang ganda-ganda na ganyan tapos yun yung after ako gumawa ng film ni Direk Brillante Mendoza tapos namatay naman yung father ko. So minsan tinitreat mo yun as kontrabida sa buhay ko. Pero eventually, ipaparealize sa'yo, it teaches you a lesson. Parang eventually, magagamit mo pa rin yun to be stronger doon sa mga kakaharapin mo pang problema. Yan ang say pa ni Gladys. Kung may ultimate wish naman siya ngayon, yan ay ang patikimin ulit ng matindi niyang sampal ang BFF niyang si Judy Ann Santos and vice versa. Quote and quote, si Judy Ann Santos mabigat ang kamay nun. Mas masakit siyang manampal, mabigat ang kamay nun. Yan ang chika pa ni Gladys. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, kung meron isang former housemate ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na talaga namang inuulan ng blessings, iyan ay walang iba kundi ang sparkle artist na si Dustin Yu. In fairness, mula nang lumabas ng bahay ni Kuya ay kaliwat kanan na ang kanyang mga proyekto from television, movies hanggang sa mga endorsements. Dalawa pala ang entry ni Dustin sa 2025 Metro Manila Film Festival o MMFF, ang Shake, Rattle and Roll Evil Origins, kung saan makakasama niya sa isang episode sina Ivana Alawi at Richard Gutierrez, at ang Love You So Bad with Will Ashley and Bianca De Vera. Nakasama niya sa bahay ni Kuya. Kaya naman natanong ang Kapuso Matinee Idol sa launch ng kanyang latest endorsement kung may oras pa ba siya para makapagpahinga at ma-enjoy ang kanyang buhay. Quote and quote, nakakapagpahinga pa ba ako? With all the work na dapat kong gawin after PBB, hindi na talaga ako masyadong nakakapagpahinga. Ang rest ko ngayon is yung kasama ko yung parents ko at siblings ko. Kahit isang oras lang, sineset aside ko muna yung trabaho. Kahit kulang ang tulog, as long as kasama ko yung mamahal ko sa buhay, happy ako. In a way, nakakapag-rest na rin ako. Yan ang ayon kay Dustin. Pagpapatuloy pa niya, quote and quote, my idea of relaxation is going out of town, but because of the tight schedule, hindi ko na siya mahanapan ng oras. Hilig ko talagang mag-travel. Excited na ako kasi meron kaming Balisin trip and feeling ko ito ang magiging travel ko ulit after PBB. Sa intimate press ko naman para sa kanyang 51st MMFF entry na Shake, Rattle and Roll Evil Origins under Regal Entertainment ay nausisa si Dustin kung may time pa ba siya sa love life ngayong super busy na siya. Quote and quote, feeling ko naman kahit busy, hindi naging hadlang ang love life. I'm not saying may love life ako or what. In fact, nakakabawas pa nga yan ng pagod. You will be inspired. So kahit gaano ako busy, importante pa rin na paglaanan ng pagmamahal sa family and friends. Ang say pa ni Dustin Yu. Naniniwala naman ang fans o mga fanay ni Dustin na may namamagitan ng something sa pagitan nila ng kanyang leading lady sa Love You So Bad na si Bianca De Vera, pero mukhang hindi pa sila handa na ipagkalandakan yon sa madlang people ang kanilang relasyon kung meron man. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, At yan, Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero, at Justin Osia sa ating Warcast, at syempre sa ating mga OJTs mula sa Technological Institute of the Philippines. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.